Nakalipat na pala ng bagong company na matrabahoan ang dalawa kong kasamahan dati sa trabaho. Na-vlog ko na dati na nagtanggalan ng tao ang company namin at iilan sa mga kasamahan kong Pinoy ay kasama sa natanggal. Ngayong araw mga kabayan ay ihahatid namin itong kasamahan namin sa bagong lilipatan niya na bahay. Kasi nga bagong company na siya, bali dalawa pala silang Pinoy ang na-hired at magkasama din sila sa isang bahay. Bali 10 pala kaming lahat na Pilipino ang nagtatrabaho sa company na tinatrabahoan ko ngayon. Pero ngayon ay dalawa na lang kami ang naiwan. May isa na umuwi, hindi tinapos ang kontrata dahil nga na homesick. Ang isa naman ay umuwi na din nung nagtanggalan yung company namin at hindi na siya nag-apply. At yung iba naman ng mga kasamahan ko ay nag-a-apply na din dito ng trabaho at hindi na umuwi sa Pilipinas. Madali lang naman dito makahanap ng trabaho kapag nandito ka na sa Greenland. Dahil nga kapag masipag kang mag-apply at hindi ka mapili ay talagang makakahanap ka dito. Pwera na lang kapag sa Pilipinas ka na umuwi ay talagang napaka-imposible na makabalik dito sa Greenland. Kaya nga kapag may balak ka pang magpaiwan sa Greenland ay huwag ka munang umuwi sa Pilipinas hanggang wala ka pang nakikitang bagong employer na magbibigay sa iyo ng papel. Kasi nga, ang daming mga kababayan natin ang nangangarap makapunta dito sa Greenland at mayroon mang nakapunta dito pero ilang daang libong piso muna ang ginastos bago makapunta dito. Kaya habang nandito ka pa ay lubos-lubosin na ang pagtatrabaho hanggat kaya mo pa. Pero kung mayroon ka mang naipon ay mas maganda na din umuwi sa Pilipinas kung mayroon ka na talaga siguradong negosyo na naipundar. Pero kapag wala pa ay pwede ka pa naman dito makipagsapalaran dahil nga hindi naman lahat sa atin ay talagang maganda yung buhay sa Pilipinas. Kaya nga mas pinipili nating mag-abroad kahit papano ay makaipon tayo at makatulong din sa ating pamilya. Bali itong isang kasamahan namin, nahuli pala ito yung kanyang working permit. Kaya nahuli siya nalilipat doon sa bahay na ihahatid namin siya. Bali yung nauna pala yung isa naming kasamahan. Yung kasamahan namin ay 1 buwan siya. Sinabihan na ng company namin na maghanap na siya. Pagkapasok ng 1 buwan ay talagang tatanggalin na siya. Kaya doon ay nag-apply siya. Sa kabutihang palad naman mga kabayan ay nakahanap siya ng magandang company na electrical company din at isa sa malaking company dito sa Greenland. Habang nagpa-process nga siya ng papel ay wala na siyang trabaho sa company namin. Kaya pinili niyang magkaroon ng sideline dito kung saan patago lang na nagtatrabaho at kumikita din kahit papano mga kabayan dahil dito kapag wala kang trabaho, magbabayad ka pa rin ng bahay mo. Araw-araw ka namang kumakain dito, lalong-lalo na may pamilya na umaasa sa iyo. Kaya kapag nandito ka na mga kabayan, kapag mawalan ka ng trabaho sa company at mag-a-apply ka, ay talaga namang maghahanap ka dito ng sideline na makasurvive ka habang nag-aantay ka ng iyong permit. Yung working permit kasi dito ay talagang aabot siya ng 3 months. Swerte na lang kapag 2 buwan ay napakabilis na yon. Sa loob ng 2 buwan, kapag wala kang trabaho noon ay talagang patay, magugutom ang iyong pamilya. Lalong-lalo na ikaw ay magbabayad ka dito lahat kasi babayaran mo yung internet, tubig at kuryente at yung araw-araw mo na makakain dito. Okay lang kung yung pamilya mo doon ay mayroong ipon sa Pilipinas kahit nga hindi ka magpadala ng iilang buwan. Halos naman dito sa mga kasamahan ko, lalo na ako mga kabayan ay talagang umaasa sa akin yung pamilya ko. Hindi lang naman yung sarili kong pamilya. Siyempre mayroon din naman ako mga kapatid, mga magulang na sinusuportaran din. Kaya kinakailangan ko dito magtrabaho kahit papano ay makatulong naman tayo sa kanila. Hindi naman humihingi sa akin yung aking mga magulang at mga kapatid kapag mayroon akong pera, kundi kusa kong binibigay sa kanila. Dahil minsan ay nararamdaman ko din na medyo hirap din sila sa buhay. Kaya kapag may sobra ako ay nagbibigay ako sa kanila kahit papano ay makatulong naman tayo kahit konti. Itong kasamahan ko naman na unang nakapag-apply na at unang natanggap dito sa company na bagong tinatrabaho
pagtatrabahoan niya ay talagang nung una ay nalungkot siya nung sinabi ng company namin na isa siya sa matatanggal. Paano ba naman mga kabayan ay mayroon din siyang pinapagawang bahay na hindi pa natapos sa Pilipinas at gustong-gusto niya talaga matapos at gusto niya pa magtrabaho dito. Sa kabutihan nga mga kabayan ay talagang ang bilis niya talagang nakapagtrabaho at nakahanap dito ng trabaho sa tulong na din ng pagdadasal niya dahil nga ay malapit din siya sa Panginoon. Kahit ako naman mga kabayan ay hindi pa talaga ako handa na umuwi sa Pilipinas dahil wala pa din akong sapat na ipon. Kahit papano ay nakahanda naman ako kung ano man ang magiging kahantungan ko dito sa Greenland. Kapag magkaroon din ng tanggalan ay nakaready na din ako mag-apply. Sa ngayon kasi ay talagang gusto kong mag-ipon kahit paano kapag gusto ko nang umuwi ng Pilipinas lalo na ngayon mga kabayan kapag sa panahon ng winter ay talagang sobrang lamig dito. Ang hirap bumangon, minsan masarap hindi na magtrabaho. Pero pag naisip mo na mayroon kang binabayaran at mayroon ka pang pangarap sa buhay, yung mga anak mo ay maliliit pa, malaking pera pa ang kakainin, ay talagang magsisikap ka talaga dito ay titiisin mo. Lalo na kapag maisip mong umuwi ng Pilipinas, kapag wala kang sariling ipon at wala kang negosyo, ay talagang mauubos ang pera mo doon at sobrang maghihirap ka doon kapag wala kang diskarte. At yun lang mga kabayan, no? Bali yung update ko lang, yung dalawang kasamahan natin na Pilipino kung saan nagtanggal yung company namin ay kabilang sila ay nakapagtrabaho na sila ngayon sa isang electric company na malaki din dito na construction sa Greenland. At yung ibang kasamahan pa din natin na Pilipino ay nakapagtrabaho na din sila sa iba pang company. Kitang-kita ko nga yung saya sa kanilang mukha kung saan gustong-gusto pa talaga nila dito magtrabaho sa Greenland para sa kanilang pamilya. At yun lang mga kabayan, hanggang dito na lang yung aking video. Maraming salamat at ingat po kayo palagi and God bless po.